Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa ating klase sa Music 2! Ako nga pala si Teacher Cha, ang inyong guro para sa signaturang ito. Para sa ating layunin, pagkatapos ng mga kasanayan sa module na ito, inaasahang matutukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasalita at pagkanta. Kamusta mga bata? Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin sa musika? Wow! Natutuwa akong marinig yan! Tara! Halina't matuto kasama ko! Quarter 3, Week 3, Music 2. Umaawit ka ba o nagsasalita? Pagkakaiba ng pagsasalita at pag-awit. Alam mo ba, ang tinig ng umaawit ay kaiba sa tinig ng nagsasalita. Ating alamin ang kanilang pagkakaiba. Kailan at saan nga ba ginagamit ang speaking at singing voice? Iyan ang ating aalamin sa ating aralin sa araw na ito. Handa ka na ba? Tara na! Subukin. Tingnan ang dalawang larawan. Tukuyin kung alin ang umaawit at alin ang nagsasalita. Ang unang larawan ay isang batang lalaking may hawak ng mikropono. Ang ikalawang larawan ay isang batang babaeng may hawak na cellphone at may kausap sa kabilang linya. Sige nga, sa palagay nyo, sino sa kanila ang umaawit at sino ang nagsasalita? Tama ka! Ang unang larawan, ang batang lalaking may hawak ng mikropono ay umaawit. At ang ikalawang larawan na batang babae ay nagsasalita. Ano ang pagkakapareho ng pag-awit at pagsasalita? Ang pagsasalita at pag-awit ay parehong gumagamit ng tinig. Ang mga sinasambit o kinakanta natin ay binubuo ng mga salita na siyang nagbibigay ng kahulugan dito. Sa tulong ng bibig at iba pang panloob na bahagi ng katawan ay nakakapagsalita o nakakaawit ang isang tao. Ano naman ang pagkakaiba nila? Mapapansin natin na habang ikaw ay nagsasalita, ay halos iisang tono lamang ang iyong ginagamit. Samantalang, kung ikaw ay umaawit, ito ay may tono o himig na tumataas o bumababa. Alamin pa natin ang pagkakaiba ng pag-awit at pagsasalita. Pag-aralan natin, pagsasalita o speaking voice. Ang pagsasalita ay pagbibigay, pagbabahagi ng kaisipan o mensahe sa pamamagitan ng verbal na paraan na ginagamit ang wika na may wastong tunog at tamang gramatika upang malinaw na maipaliwanag ang damdamin at kaisipan. Kapag ikaw ay nagsasalita, mapapansin natin na halos iisang tono lamang ang iyong ginagamit. Ang pagsasalita ay binubuo ng tunog at baybay. Ang pagsasalita ay likas na ginagawa ng tao. Samantalang ang pag-awit ay hindi natin madalas gawin. Pag-awit o singing voice. Ang pag-awit ay isang gawain ng paglikha ng mga tunog pangmusika ng tinig na kadalasang salungat sa pagsasalita. Sa pag-awit,
May malinaw na pagtaas at pagbaba ng tono sa mga salita. Ang pag-awit ay isang natatanging kakayahan. Ang pag-awit ay mas nangangailangan ng puwersa o lakas ng katawan kung ikukumpara sa pagsasalita lamang. Ngayon naman, subukan mong gamitin ang iyong speaking voice at basahin ito. Tandaan mo ha, speaking voice. Ibig sabihin, pasalita. Basahin natin ang liriko ng awiting pambata na Tiririt ng Maya. Handa ka na? Tara! Tiririt ng Maya. Tiririt ng Maya. Tiririt ng ibon. Ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baboy. Tiririt ng ibon. Tiririt ng Maya. Ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. Magaling! Ang husay mo nang magbasa. Aba magaling! Ang husay mo na sa pagbasa. Ngayon naman, subukan mo namang awitin ito. Gamitin natin ang ating singing voice. Singing voice o pag-awit. Handa ka na? Sabayan natin ang awit. Wow! Ang galing mo ring kumanta! Saan at kailan natin ginagamit ang speaking voice at kailan naman natin ginagamit ang singing voice? Ang boses nating natural o speaking voice ay ginagamit natin kung tayo ay nakikipag-usap o nagsasalita. Ginagamit natin ang singing voice kung tayo ay umaawit. Ang pag-awit ay ginagamitan natin ng singing voice upang maging kaaya-aya sa ating pandinig ang isang awit. Madali lang malaman ang kaibahan ng pag-awit at pagsasalita, hindi ba? Subukan naman natin ngayong sagutin ang mga sumusunod. Sagutin. Panuto, tukuyin kung ang sumusunod ay pag-awit o pagsasalita. Likas itong natututunan at ginagawa ng tao. Ito ba ay pag-awit o pagsasalita? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay pagsasalita. Dalawang tanong. Mayroong malinaw na himig at takbo ng mga nota. Ito ba ay pag-awit o pagsasalita? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay pag-awit. Sunod naman, ginagamit natin kung tayo ay nakikipag-usap. Ito ba ay pag-awit o pagsasalita? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay pagsasalita. Para sa panghuli, halos iisang tono lamang ang ginagamit. Ito ba ay pag-awit o pagsasalita? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang wastong sagot ay pagsasalita. Ang galing ninyo!
Mahusay! Subukan mo namang tukuyin kung ang kilos sa larawan ay pag-awit o pagsasalita. Sagutan natin, panuto, tingnan ng larawan. Tukuyin kung ito ay gumagamit ng speaking voice o singing voice. Una, grupo ng kabataang nangangaroling. Sila ba ay gumagamit ng speaking voice o ng singing voice? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay singing voice. Sunod naman, nagtuturo ang guro sa kanyang klase. Siya ba ay gumagamit ng singing voice habang nagtuturo o ng speaking voice? Ang wastong sagot ay speaking voice. Sunod na larawan, grupo ng mga awit sa simbahan. Sila ba ay gumagamit ng speaking voice o ng singing voice? Ang sagot ay singing voice. Choir ang tawag natin sa kanila. Sunod naman, ang kaibigan kong si Berto ay kasali sa pagbigkas ng tula. Siya ba ay gumagamit ng singing voice o ng speaking voice? I-comment mo na. Ang wastong sagot ay speaking voice. Pangkuli, si Laika ay sumali sa paligsahan ng pag-awit. Siya ba ay gumagamit ng speaking voice o ng singing voice? I-comment mo na ang iyong sagot. Ang sagot ay singing voice. Ang galing ninyo! Mahusay! Tandaan, ang boses nating natural o speaking voice ay ginagamit natin kung tayo ay nakikipag-usap o nagsasalita. Ginagamit natin ang singing voice kung tayo ay umaawit. Ang pag-awit ay ginagamitan natin ng singing voice upang maging kaaya-aya sa ating pandinig ang isang awit. Wow! Mukhang handa ka na sa pagsagot ng ating module. Galingan mo, ha? Maraming salamat! Makinig sa panuto ng guro para sa gawain sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Cha, ang iyong guro para sa Music 2.